Hindi pa sumisikat ang araw ay nagsisimula na sa paglilingkod ang mga volunteers ng feeding program ng San Lorenzo Ruiz Parish. Abala na sila sa paghahanda at pagluluto ng tanghalian sa higit 200 bata at ilang senior sa mga mission areas na nakapalibot sa parokya. Ito ang naging buhay nila simula pa noong 2019. Araw-araw ay sumasakay ng tricycle. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahan ng manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Magsilod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla, una sa lahat, ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso. Tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina. Ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, tinggi ng aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya, at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna sa mandali.
Isang magandang hapon sa lahat. Ngayon po ang ika-12 ng linggo sa karaniwang panahon na may temang ang krus at ang pagiging disipulo. Malinaw na tampok ang krus sa buhay ni Kristo. Ito ang krus ng pagtatakwil, kawalan ng utang na loob, kapusukan, kalupitan, at pagtataksil. Ang krus na ipinataw sa Kanya ng pagkakasala ng tao sa lahat ng anyo nito. Sa pagmamahal sa Kanya, ninais sana ng Kanyang mga disipulong maligtas siya sa gayong di karapat-dapat na paghihirap. Ngunit batid ni Jesus na pagtanggap dito ng buong pagmamahal. Ang tanging paraan upang maganap ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kaligtasan sa pagkakasala ay nagdaraan sa pagdurusang tinitiis ng may pagmamahal at nang dahil sa pagmamahal, gayon ang mahalagang kondisyon para mapabilang sa mga disipulo ni Jesus. Gayon ang mensahe niya sa atin ngayon. Magsitayo na po ang lahat at simulan natin ang ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang Panginoong Jesus na nananawagan sa ating maging disipulo niya at pagsumikapan ang mabuti at ganap. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Ipinagugunita sa atin ng Ebanghelyo ngayon na tangin ang mga bukas palad sa pagsunod sa halimbawa at pangaral ni Jesus ang matatawag na disipulo niya. Tanungin natin ang ating mga sarili kung karapat-dapat tayo sa ganong karangalan.
Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanan pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalubay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalan dakila at bantok, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalataya iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating katapatan sa Diyos ay matuturing magkatagpo sa pagtutol o pag-uusig. Sa kabilang dako, ang paglililo sa Kanya'y magbubunga ng malaking pagsisisi at paghihirap sa kalooban. Gayon ang naging dilema ni Jeremias sa pagninilay niya sa kanyang sitwasyon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon sila nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako at inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambatin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na kukulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yahong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mo sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko.
sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigpit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong ng malapit, sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang naghahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagsikapan natin ng mabuti at ganap, ito ang magpapabago sa ating buhay para maging kalugod-lugod ang pagsamba sa Panginoon. Ganito ang mensahe ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Roma at sa atin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang inisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.
ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang makakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtaman niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibababayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pasanin krus. May malalaki, maliliit, mabibigat at meron din magagaan na krus. Of course, our interpretation of cross ay bilang mga pabigat o problema sa ating buhay na pinapasan natin sa ating buhay. Kaya nga sabihin natin nga ang mga krus ay sarili nating pamilya, asawa, anak, sakit o karamdaman, katrabaho, kaibigan, relasyon, pera, pag-aral, mga responsibilities, itong lahat, no, nga sabihin natin nga mga krus sa ating buhay. Ang mensahe ng mga pagbasa ngayong linggo ay malaki o maliit ang krus na pinapasan natin. Huwag tayong matakot, umiwas o sumuko. Sapagkat habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo, hindi na mawawala ang krus sa ating buhay. Ibig sabihin, cross is part of our life, lalo na para sa ating mga Christians. Yan sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayong linggo, na sabi niya nga, pasanin natin ang ating krus kung nais natin maging tunay na kanyang tagasunod. Na sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Bakit ganon, mga kapatid? Diba? Nangako ang Diyos ng tunay na kagalakan, kapayapaan, kaligtasan. But bakit na ganito? Ngayon nga, is asking us to deny ourselves, carry our crosses, maybe go through the difficult life. We have to know, my dear brothers and sisters, hindi niya sinabi na ito'y magiging madali. Of course, nag-promise na nga ako ang Panginoon itong lahat. But hindi na madali itong lahat. Hindi itong grasyang bumabaksak lang sa langit. Pinaghirapan ito, pinagpapawisan, pinaghirapan ang biyayang nagtatagal. May pagsubok at tukso sa daan ng kabanalan. Asahan natin ang paghirap at sakripisyong na bahagi ng pagiging disipulo. Ibig sabihin, this is the only way. Walang ibang shortcuts, walang ibang paraan nung itong isa lang ang daan patungo sa Panginoon. Patungo sa langit, patungo sa kapayapaan. So, how can we do this? Diba, mahirap. Hindi lamang isa, tatlo na ang utos ng Panginoon. No, deny yourself, itakwil ang sarili mo, pasanin ang krus, and then sumunod sa akin. Mga kapatid, of course, kung tingnan natin sa perspective ng world, parang impossible. Kasi malaki, marami, mabigat, and then impossible. But kaya natin, possibly, if you see with the perspective of God. And St. Augustine once said, na kung saan daw po may pag-ibig, walang paghirap. Subalit kung may paghirap, ang hirap ay inibig din. Ibig sabihin, ang susi ng itong lahat ng susi ng langit ay ang pag-ibig, love. Kung umiibig ka, ihanda ang sarili
na yakapin ang lahat, pati na ang paghirap at kamatayan ng sarili. Kaya nga maraming impossible ang ginagawa ng isang taong umibig. Matapang ang umibig, hindi niya tagbuhang ang anumang pagsubok. Maaring takot siya sa simula, ngunit handa niyang harapin ang anumang pagsubok sa ngalan ng pag-ibig. I believe yan ang naranasan natin. All of us, especially when we are doing something great. No, those who are going to marry, those who are planning to marry, di ba? All of you, you had doubts. You have, kaya ba natin? Ito ba ang right choice? Or maybe when you're planning to have children, or when you're planning to take up some work, some job, itong lahat. But when we start to love, put our love, and then kaya natin. And then we said, okay, kahit mahirap, kahit I'm not sure, but I believe this is the way. And then I'm sure when we look back, malinaw na, di ba? Ginawa natin ang maraming mga parang impossible sa ngalan ng pag-ibig. So kaya nga mga kapatid, if you reflect our gospel, Jesus is asking us 3 things if you want to be His disciple. Ang una is itakwil ang sarili. Madalas mga kapatid, sarili natin ang ating inuuna. Ako, I myself, ang pinakasentro, pinakamahalaga, pinaka-importante sa aking buhay. Walang iba. Next na lang maybe parents, ibang mga tao. Pero for me, I am the most important person in my life. So in my world. So kaya nga, sometimes we become selfish and self-centered. Nga we close our boundaries, saying, ako, sa akin lamang, it's mine, my own, it's for me. And then we forget ang utos ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon ay pag-ibig, no? Ibigin ninyo ang Diyos at ibigin ninyo ang kapwa. Yan ang unang utos, ang pinakamahalagang utos. Ibig sabihin, we have to open, my dear brothers and sisters, being less selfish, being open, selfless, allow God, lalo na God, allow God to be part of our life. Sana siya ang maging sentro. Kailangan natin unahin siya. Because this is the way. God must be our life, our center of our life. Then also, this way, we slowly open para sa ibang mga tao. Because, my dear brothers and sisters, ang selfishness, ang greediness, ang kasakiman, ang makasariling, ito ang mga kalaban ng pag-ibig. That's why God is pulling us towards love, saying, open yourself. Allow others to be part of your life. That is only possible by denying, thinking less about you. It's not putting us down, but not always I, but tayo. And we also allow God, my dear brothers and sisters. Ikalawa, pasanin ang krus. No? As I said, marami na mga krus natin. Tayong lahat, ano ba ang krus natin? Sino ba ang mga krus sa ating buhay? Siguro sabihin natin ang asawa, mga bata, mga anak, or mga parents, or sometimes ang trabaho, or ibang mga marami na. Of course, kung tingnan natin mga kapatid, they are difficult. That's why, as I said, if you look with the perspective of the world, parang mahirap. Kaya nga minsan gusto natin iwasan itong lahat. But then, our experiences, kapag iniwasan mo, ito'y lalong bumibigat. Ngunit kung yakapin, ito'y gumagaan. When we accept, embrace, it becomes lighter, my dear brothers and sisters. Because sa mga pumapasan ng kanilang krus, nalalasap nila ang nakatagong biyaya ng langit. Kapayapaan ng puso at malalim na galak sa pakikiisa sa paghirap ni Jesus. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa. When we are faithful, trying to carry our crosses, I'm sure hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang mga biyaya. Kasama natin ang langit. Kasama natin ang anghel in our journey in carrying our crosses. So, and then also when there is love, parang we cannot let go of the cross. Kahit mabigat, malaki, and matagal, pero we cannot let go.
Yan ang experience ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa. Because he's the, I think, most persecuted. Siya, most rejected, most mistreated prophet in the Bible, especially in the Old Testament. Prophet Jeremias, kawa talaga ang buhay niya. If you read his book, so many struggles. Kaya nga, like ngayong araw sa ating unang pagbasa, he was, I think, came at the end of his life, and he said, lilimutin ko na ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan. Because he could not bear it anymore. But, my dear brothers and sisters, ngunit hindi man niya ito magawa. Dahil sa salita ng Diyos ay parang apoy. There is a fire within that will not allow him to stop. Kaya nga hindi niya ito mapigilan. Kaya patuloy siyang nagpapahayag. Ginampanan niya ang kanyang pagiging propeta. Pinuhat niya ang kanyang krus. Kahit alam niya, ayaw niya, but because of there is something deep down that helped him to carry the cross. And then pangatlo ay sumunod kay Jesus. Isang babala sa lahat. Ang sumusunod kay Jesus ay handang mamatay para sa kanya. Hindi sa physical na antas, kundi sa spiritual na pamamaraan. Following Jesus doesn't mean that we just walk behind Him. Following Jesus means sumunod tayo kay Jesus sa mga turo, sa examples, sa mga values, sa mga teachings. Also in His life. We have to follow His life, mga kapatid. Kaya nga naroon ang pagkamatay ng ating pagiging makasarili kung sumunod tayo kay Jesus. Naroon ang pagbitiw sa ating gusto. Naroon ang pagbibitiw sa kagustuhan ng maghinganti at tahakin ang daan ng pagpapatawad. Naroon ang pagtitiwala sa Diyos na magiging mabuti ang lahat. At naroon ang hamon na gumawa ng mabuti, may bunga man o wala. That's, when you follow Jesus, we go beyond our interest, our own desires, our own needs, my dear brothers and sisters. Parang mabigat ang mensahe ngayong linggo. Parang disturbing, di ba? Parang kasi marami na mga demands ng Panginoon. Marami na parang high standard talaga mga utos ng Panginoon para sa ating lahat. So, huwag mahina mga kapatid. Huwag matakot. Meron mabuting balita. Nga may tagumpay na naghihintay. Hindi lamang paghirap ang bunga ng pagsunod kay Jesus. No, this is a way, it's a means, no? This is not the end. Suffering is not the end. No, sacrifices is not the end. It's only means, my dear brothers and sisters. Kaya nga hindi lamang paghirap ang bunga ng pagsunod kay Jesus. Sinabi ni Jesus na siya'y mabubuhay sa ikatlong araw. Ito ang problema ng mga apostol. Narinig nila yung mga parang kalahati lamang nga yung narinig nila nga ang kanyang paghirap at pagkamatay. Kaya nga immediately St. Peter said, Lord, this should not happen to you. But they forgot to listen. Yung second part, that is muling mabuhay ang anak ng tao sa ikatlong araw. So ibig sabihin, my dear brothers and sisters, there is hope, may pag-asa tayo. May liwanag tayo, may kahulugan sa lahat ating mga sacrifices what we are going through now. Parang ngayon minsan nga parang senseless ang ating mga ginagawa natin. Sometimes people laugh at us, maybe even we do not understand our own faith. Why should I do this? Bakit na nagsasimba ako? Bakit na I have to live in a good life? Why do I need to sacrifice? Why do I need to be generous? Sometimes we ask ourselves, but maybe we say because nobody notice. Maybe it's useless. Yes, siguro sa mga mata ng mga tao, mga kapatid, there is always a reward. Everything has meaning when we do in love and when we do with faith. That is, we will share. In the end, we will share sa bagong buhay ng Panginoon. Sa pagkabuhay ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos, sa liwanag ng Diyos, my dear brothers and sisters. Kaya nga sabi ni Jesus sa end of our gospel,
nga sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahon niya, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So ibig sabihin, everything, even little acts of kindness, sacrifice, love, everything will be rewarded, my dear brothers and sisters. So ang hamon sa ating lahat ay huwag iwasan, takasan, talikuran, o pabayaan ang krus. Because there is always a reward. And always remember, mga kapatid, na ang Kristiyanong walang krus ay isang malaking contradiction. Sana, mga kapatid, sa halip ay ganito dapat ang laman ng ating panalangin, lalo na ngayong linggo. Panginoon, hindi ko pinagdarasal na tanggalin mo ang mga pabigat na ito sa aking buhay, bakos bigyan mo ako ng lakas upang mabuhat ko sila ng may pagmamahal. Magstayo po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lala ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinagugunita sa atin ngayon ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pamumuhay na tapat sa plano ng Diyos para sa atin. Nakababatid sa ating kahinaan at sa hirap na pagiging disipulo. Pakumbaba natin, idalangin ang ating mga kailangan sa buhay. At itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Ang pamumuhay nawa ng simbahan bilang pamayanan ng mga disipulo ni Kristo ay mapatangi sa pagiging laging tapat sa mga turo ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Palakasin nawa ng Diyos ang Santo Papa, ating obispo, mga pari, at lahat ng ating pinunong espiritual upang tumulad sa halimbawa ni Jesus sa lahat ng kanilang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Magsikap nawa ang ating mga pinunong pambayan para sa kapakanang panlahat sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga tao sa halip na para sa mga pansarili nilang interes. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Nawa, lahat ng nagdurusang pisikal o emosyonal ay matutong magpasan ng kani-kanilang krus kasama ni Jesus at sa gayoy maging kasangkapan para sa kaligtasan ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Nawa, sa kabila ng kanilang mga kahirapan, matatag na magpunyagi ang mga katekista sa pagtuturo ng pananampalataya sa ating mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Nawa lahat tayo'y matutong mabuhay ng nakatuon ng ating mga puso sa mga pagpapahalaga ng kaharian ng Diyos at hindi sa materialismo at hilig sa mga kasiyahan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan para sa banal na misang ito.
Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyo. Panginoong Hesus, itulot mong tumulad kami sa iyong pagsunod sa kalooban ng Ama. Mga hulugan man ito ng paghihirap at pagkakait sa sarili. Sa gitna ng lahat ng mga paghihirap, huwag nawa namin makaligtaan ang gantimpalang naghihintay sa amin sa kaharian ng kapayapaan, kung saan nabubuhay at naghahari ka magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinungla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong nakagalak sa amin, ng katsiyakang nakalaan mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosanna.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalos yung buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay San Jose, ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalusalo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandang loob namin magdagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sa mandali para sa ilang paalala. Una, mayroon po tayong second collection para sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ikalawa, sa darating na September 8, ating gugunitain ng karawan ng mahal na Birhen. Kaugnay dito, narito po ang mga kaganapan ukol dito. Kayo ay hinihikayat na manumpa kay Maria na gagawa na isang bagay o gawain at mangangako kayo na gagawin ito araw-araw hanggang sa October 31, ang pagtatapos ng buwan ng Santo Rosario. Ito ay inyong iaalay sa misa. Pagkatapos ng misa, inyong pagtitibayin ng inyong pangako sa pamamagitan ng pag-imprenta ng inyong pinturadong kamay sa isang canvas board. Ito ay ipapaskil sa harap ng simbahan hanggang sa buong buwan ng Santo Rosario, palatandaan ng inyong pangakong gagawin. Ikatlo, inaanyayahan po ang lahat sa formal na pagbubukas ng ating fiesta ngayon taon na gaganapin sa September 17, araw ng linggo. Ito po ay sisimula ng prosesyon sa ganap na alas 4 or 4 p.m. at susundan ng misa sa alas 5 ng hapon or 5 p.m. Ikaapat, ang Novena Masses ay magsisimula na po sa September 19, Tuesday, hanggang sa September 27, Wednesday, tuwing alas 6 ng umaga. Para sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang pong sumangguni sa ating Facebook page ng San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. At para sa inyong pamisa, ang Mass Intention, maaring tumawag sa opisina ng ating parokya. At ikalima, ang San Lorenzo Ruiz Parish ay nagpapasalamat sa lahat ng pamayanan at pamilya na nakikiisa o nakiisa sa family visitation simula June hanggang August 2023. At panghuli, maraming salamat sa inyong suporta sa pamamagitan ng panalangin at tulong pinansyal sa ating parokya. Naway, ingatan at pagpalain kayo ng inyong pamilya ng Panginoon sa inyong pagbibigay. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat, especially for our choir, our youth choir, and all those who serve in this Mass. After Mass, walang recessional song, but we will stay a few more minutes to venerate the relics of Saint John Marie Vianney at Santa Clara. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Magsayo kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Tibayan nawa kayo ng Diyos Ama para sa inyong matanggap ng buong pananalig ang mga hirap ng buhay at iisin ang mga ito ng may matibay na kalooban tulad ng kay Kristo. Amen. Ang Diyos, anak nawa, ang inyong maging palagi ang inspirasyon sa pagsusumikap para sa pagpapahalaga ng kaharian
at tuwinang pagsunod sa kalooban ng Ama. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos Espiritu Santo ng karunungan sa pagpili ng tama at ng lakas na kailangan ninyo para sa pagtupar dito sa gitna ng mga kahirapan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.